I'm forgiven because you were forsaken. I'm accepted, you were condemned. And I'm alive and well, your spirit is within me, because you died and rose again. Oh, amazing love, how can it be? You're my King who died for me. Amazing love, I know it's true. It's my joy to honor you in all I do. I honor you. Jesus, you are my King. You are my King. Jesus, you are my King. You are my, oh Jesus, Jesus, you are my King. You are my King. Amazing love, how can it be? You're my King who died for me. Amazing love, I know it's true. It's my joy to honor you in all I do. I honor you. Amazing, amazing love, how can it be? You're my King who died for me. Amazing love, I know it's true. It's my joy to honor you in all I do. I honor you in all I do. I honor you. Palakpakan tayo pong Diyos. Hallelujah. We praise your name. Glory to your name, O Lord. Hallelujah. Amen. Purihin niya po yung Diyos. At yun pong Adwang Luklukan Kenny na lipo occupied. Adwang Pews. Praise God. Hallelujah. Palakpakan tayo po yung Lord. Glory to God. Hallelujah. Mayapya po yung Ginoo. Kaya ganda-ganda pong pagkakataon ng Diyos. Ngayon po, mayapya. Thank you for the cross, Lord. Ana po nitang may itong kanta. Thank you mo rin. Po, may natiling Biyernes Santo. Hanapin naman. Meg-resurrectya po yung kaya katangin ng Yeso Cristo. If you have your Bible, let's open our Bibles po. King Luke chapter 24, verses 1 up to 8. Talakad tamo po bilang pamagalang kay ngaman na po ng Diyos. Luke chapter 24, verses 1 up to 8. Mamasa ko po keng English, NIV. Yan po.
Sabi na po, on the first day of the week, very early in the morning, the women took the spices they had prepared and went to the tomb. They found the stone rolled away from the tomb. But when they entered, they did not find the body of the Lord Jesus. While they were wondering about this, suddenly 2 men in clothes that gleamed like lightning stood beside them. In their fright, the women bowed down with their faces to the ground. But the men said to them, "Why do you look for the living among the dead? He is not here. He is risen." Amen. Hallelujah. Remember how He told you while He was still with you in Galilee. The Son of Man must be delivered over to the hands of sinners, be crucified, and on the third day be raised again. Then they remembered His words. Hallelujah. Panginoon, kami po ay nagpapasalamat sa araw na ito na kami po ay pwedeng sumamba at magpuri at magpasalamat at mag-celebrate, Panginoon, ng iyong pagkabuhay na mag-uli. Salamat, dito nakapundasyon ng aming pananampalataya ng aming Diyos, ang aming Panginoong Yesukristo ay Diyos na makapangyarihan sa lahat. Siya ay nabuhay na mag-uli. Hallelujah. Salamat po at ang aming mga puso ay nagagalak. Salamat po dahil ikaw ang makapangyarihan sa lahat. Pangunahan mo po kami, Panginoon. We just pray that the Holy Spirit will move in our hearts today and give hope. Hallelujah. Salamat po. Katagpuin mo ang pangangailangan ng iyong mga anak, O Diyos. Magsalita ka, Panginoon, sa bawat isa sa amin. Pinupuri ka namin, dinadakila. This is what we pray in Jesus' name. Amen. Amen. Meron pong pews, 2 dito, walang laman. Doon pong mga walang upuan, dito po umupo, dito. Ang resurrection po ng Panginoong Yesus, ang isa sa pinaka-importanting event po na pinaniniwalaan ng mga mananampalataya. Ano po? Dito nakapundasyon ang ating pananampalataya. Christians base their faith in Christ. Tayo po ay naniniwala sa Panginoon. Ang ating pananampalataya ay nakabase sa Panginoon kung sino siya, kung ano ang kanyang mga tinuturo, nakabase ang ating pananampalataya sa kanyang buhay, nakabase ang ating pananampalataya sa kanyang mga claims. Nakabase ang ating pananampalataya sa kanyang resurrection. Lahat po ng ito ay mawawalang bisa kapag walang resurrection. Kasi sinabi ng Panginoon, halimbawa po, tayo naniniwala sa kanyang mga salita, nakabase ang ating pananampalataya dun sa kanyang mga claims. Ang sabi po niya, siya ay before Abraham was, I am, ang sabi niya. Pero kinlaim din po niya na sabi niya, you destroy this temple and on the third day, sabi, in 3 days, I will raise it up. Itatayo kong muli ang templo, sabi niya. Ang ibig pong sabihin noon, ang kanyang resurrection. No? So kapag hindi nangyari ang resurrection, yung pong kanyang mga sinasabi, sasabihin nila, ay hindi totoo yung mga sinasabi mo. Hindi totoo yung mga claims mo. Pwede po nilang sabihin na gano'n at mapapabulaanan po nila ang mga patungkol sa Panginoong Hesus. At ang ating pananampalataya ay magiging walang kabuluhan. Sinabi po yan ni Paul. His claims, his teachings, and life will lose its credibility without the resurrection. But indeed, there was a resurrection from the dead. Ang sabi po ng 1 Corinthians 15, verse 14, and if Christ has not been raised, our preaching is useless, and so is your faith.
ang pangangaral na ito, ang sabi ni Apostol Pablo, at ang inyong pananampalataya ay walang kabuluhan kung walang resurrection from the dead. But the Lord Jesus indeed has risen. Amen. Hallelujah. Salamat sa Diyos dahil ipinangako niya na darating po ang tagapagligtas at yan ay ginawa ng Panginoon. Ano po? Si Jesus po ay historical. Hindi po fiction si Jesus Christ. Hindi lang mga itinuturo na parang yung hindi totoo, hindi ano po siya? Totoo siya. Parang tayo, namuhay. Ano po, he is historical, he is not a fiction. Pero marami po yung mga nagka-claim that otherwise and opposes the resurrection. Maraming beses po tayo inangaral dito, ano po, at marami pong mga isnulat na libro. Madali lang naman i-refute. Madali lang i-refute. Kung gusto mong mamatay ang Christianity kahit ngayon, you produce the body of Jesus Christ, ituro mo kung nasaan siya. Namatay siya. Sasabihin, ito ang katawan ni Jesus Christ. Kung siya ay historical, kung siya ay nabuhay, at once na siya ay kagaya natin, nandito siya, you just show the body. O kaya, ngayon, matagal na, sasabihin lang, ito ang tomb ni Jesus Christ. At nandito ang kanyang katawan. Tapos na. Hindi po ba? Matatapos na yung mga claims natin. Pero hanggang ngayon po, hindi nila ma-produce yan. Nung una nga po, ang sabi nila ay yung mga religious leaders, kung babalikan po natin yung history, yung nasa Biblia, nung mamatay si Jesus Christ, binaba, at nandun siya doon sa tomb, ang sabi po ng mga religious leaders ay, pabantayan nyo yan. Hindi ba mayroong nagbantay na sundalo? Pabantayan nyo yan kasi ang sinabi niya, magre-resurrect siya. Pinabantay. Pinabantay po, di ba? Ang mga nagbantay ay mga sundalo. Pero nung mag-resurrect ang Panginoon, wala silang nagawa. Ang ginawa na lang nila ay binayaran ng mga nakasulat po yun sa Biblia, binayaran ng mahal yung mga nagbabantay doon. Para sabihin, ninakaw ng mga disciples. Paanong nanakawin ka? Natatakot? Hindi ba takot na takot? Nagtatago sila. Tapos ang nagbabantay, mga sundalo. Tapos mga makapangyarihan yung mga nagpabantay. But indeed, the Lord Jesus, siya ay muling nabuhay. Sabi ko nga, they can just produce the body o kaya ituro nila and our faith dies. With their vast power, with their vast wealth and influence during that time, they weren't able to produce the body of Christ. Or kahit ituro man lang, ito siya, Marami pong mga convincing proofs that Jesus is alive. Tayo, nararamdaman natin ang presensya ng Diyos. Alam natin na nasa atin siya. Alam natin buhay ang Panginoon. Amen. Amen po ba? Siya ay nakita ng mga apostol. Praise the Lord. At sila ay nagpatotoo na sila ay nakita nila si Jesus Christ. At hindi lamang ang mga apostol. Marami pa pong iba ang nakakita sa Kanya. Ano ang magpapatunay na siya ay buhay? There was an empty tomb. Ang sabi po, wala siya rito. Ang sabi po ng mga angels, bakit kayo naghahanap ng buhay sa mga patay? Wala siya rito. He is risen. Hallelujah. Amen. Nang magpapatunay ang empty tomb, magpapatunay po ang pananampalataya ng mga apostol. Natatakot sila, hindi po ba? Nagtatago sila. Naduwag sila nung ang Panginoong Jesus nakita po nila with their own eyes
na ipinako sa krus. Ano po? Pero nung makita nila ang Panginoon, nung mag-resurrect ang Panginoon, ano po? They have sacrificed their lives. Ang mga accusations po nila ng mga lumalaban dito sa resurrection ay ninakaw ng mga apostol. At yun ang pinakalat na balita. Ano po? Ninakaw siya ng mga apostol. Sabi ko nga, paano nila nanakawin? Nakabantay yung mga sundalo doon. Pagkatapos, ano ang laban ng isang sibilyan na natatakot sa isang matapang na sundalo? Pero tingnan po ninyo, yung mga dating duwag na mga apostol, they were willing to sacrifice their lives for the sake of this belief. For the sake of their belief in Jesus Christ. Ano po? They have sacrificed their lives for this truth. Paano mo ipagkakaloob ang iyong buhay? No po, mga apostol, they died a martyr's death. They all died a martyr's death. I think except for John. Ano po? Paano nila ibibigay ang buhay nila kung hindi nabuhay ang Panginoong Yesus at totoo ninakaw nila? Halimbawa, given ninakaw nila. Given po ha, ninakaw nila. Paano mo ipapaliwanag na ang mga disipulong ito, mamamatay sila para sa isa bang kasinungalingan? Kayo po, would you give your life for a lie? Sinasabing ninakaw ang katawan ng Panginoong Yesukristo. Pero ang mga disciples na ito, ano po, they were willing to give their life. Maliwanag po ang mensahe. Hindi totoo na ninakaw ang katawan ng Panginoon. Nakagaya ng pinapakalat na balita. Doon sa kanilang kapanahonan, siya po ay nabuhay na maguli, magpapatunay nagpapatunay yung mga buhay ng mga mananampalataya. They were willing to give their lives because they know the truth. They know that Jesus resurrected from the dead. Amen. Ito parati ko pong binabanggit. Kapag resurrection, pagpuprove natin, mayroon pong isang abogado na sila po ang nanguna doon po sa abogasya, kurso ng abogasya sa Harvard. Ibig sabihin, magagaling po ito. Sila yung mga parang nagpundar, sila yung nanguna doon sa pag-aabogasya po sa Harvard. Ang pangalan po niya ay Simon Greenleaf. He was challenged by Christian students. Sabihin nila, gamitin natin yung mga proseso sa korte at tingnan natin, i-prove natin, o kaya disprove natin. Let us disprove the biblical testimony of resurrection. At siya ay kinuha niya yung challenge. Na talagang i-disprove niya yung biblical testimony ng resurrection. Alam niyo po ba kung anong nangyari? Gumamit sila ng yung mga proseso sa korte. At siya na ang kanyang nasa ay i-disprove ang biblical testimony ng resurrection. Siya ay naging mananampalataya. Ang resurrection, it can stand and win in the court of law. Hindi tayo abogado, walang nag-aabogado rito. But it can stand in the court of law. Amen. He is risen. Hallelujah. And this truth should strengthen and make our faith firm and our hope in the Lord, in our service for Jesus Christ. Our labor in the Lord is not in vain. Because He is alive. Amen. Ang sabi po ng 1 Corinthians 15 verse 58, therefore, my dear brothers and sisters, stand firm. Let nothing move you.
always give yourselves fully to the work of the Lord, because you know that your labor in the Lord is not in vain. Amen. He is risen. Ano po ba ang ibig sabihin nito ngayon para sa atin? Ano ba ang ibig sabihin nito doon sa mga nauna po sa atin at sa atin ngayon? Ano ang tinuturo nito sa atin? Una po, na si Jesus ay mananagumpay. Jesus is victorious. Amen. Pagkatapos po ng kamatayan ng Panginoon, ng Friday, Biyernes, ang mga disipulo po walang pag-asa, walang kapag-asa. They have put their lives, they have put their hope in Jesus Christ. They were hoping and they believed that He was the Messiah. He is the Messiah. Naniniwala sila doon. At sinama ng Panginoong Yesus, sila po ay nagministeryo. Nakita nila ng kanilang mga mata ang mga ginawa ng pagpapagaling ng Panginoong Yesus. Ang pagpapalayas ng mga demonyo sa buhay ng mga tao. Nakita nila yung pagkabuhay na mag-uli ni Lazarus. And they have put their hope in Jesus. And they know that He is the Messiah. Ang confession po ni Peter ganito. Ang sabi ni Jesus, sa inyo, para sa inyo, sino ako? Ang sabi ni Peter, kayo ang anak ng Diyos. You are the Son of God. Ang Messiah na ang aming hinihintay. And they have invested their lives. Pero nung pong makita nila ang crucifixion ni Jesus Christ, nakita nila na namatay siya. Nakita nila na with their own eyes ay nilagay, alam nila ang lugar ng kanyang tomb. They saw Jesus crucified by the Roman soldiers. At nakita nila kung gaano kabrutal yung pagkamatay ng Panginoong Jesus. What now? Ano ngayon? Ano na ngayon? Ang sabi po ng salita ng Diyos, I will strike the shepherd and the sheep will be scattered. They were scattered. Nagtatago po sila. Nagtatago dahil takot na takot. They were fearing for their lives. And they were thinking, iniisip, ano ba ang susunod pagkatapos nito? If you were a disciple, if you are one of the disciples during that time, ano po kaya ang pakiramdam? Nang lahat ng iyong pag-asa, lahat ay iniasa mo sa Panginoong Jesus. Pagkatapos ngayon, nakalibing siya, Friday, Saturday. Then, the resurrection, Sunday morning. Hallelujah. Yung pong kawalan po nila ng pag-asa ay napalitan po ng pagkamangha. Wala ang katawan ng Panginoong Yesus. Namangha po sila and hope, yung hopelessness ay nawala. At ang pag-asa ay napunta muli sa kanilang mga puso. Yung excitement, yung amazement and wonder. Woo! Hallelujah. And their minds were open to what Christ has said before. Ano bang sinabi ng Panginoong Jesus sa kanila? Pinaalala po ng angel, the Son of Man must be delivered over to the hands of sinners, be crucified, and on the third day, be raised again. Jesus is victorious. Amen. Amen. Siya po ay mananagumpay. Nung ang Panginoong Yesus ay nabuhay na mag-uli, nakita nila,
nagpakita ang Panginoon sa iba. Ano po? Nagpakita siya. Namangha, na-excite yung kanilang mga puso. They were not afraid anymore. Lalo na nung dumating ang banal na Espiritu, ano po, dun sa araw po ng Pentecost, they were not afraid anymore. Ang pananampalataya ay nagbalik muli. Dahil ang Panginoong Diyos, ang ating Panginoong Jesus ay buhay. And fear was gone because Jesus was victorious. Hallelujah. Handa sila ngayon na ibigay ang kanilang buhay para kay Jesus, ang kanilang resurrected Lord and King. Hallelujah. Alam nila na siya ay buhay. At alam nila na ito ay galing sa Diyos. Hindi po pwedeng galing sa tao ito. Alam nila sa kanilang puso na ito ay galing sa Diyos. Alam nila na ito ay hindi gawa-gawa ng tao. Alam po nila na ito ay kilos ng Diyos. Hallelujah. And now they are ready to give their lives for their Lord and King, for their Master. Bakit po? Sapagkat alam nila, sila rin ay mabubuhay na maguli. Amen. Tayo po ngayon ay alam natin that we too will be resurrected with the Lord. Alam po nila na sila ay magiging matagumpay kahit na ang buhay nila ay isacrifice po nila para sa Diyos. Ano po? They believe that they will be victorious like the Lord Jesus Christ. Amen. Ang sabi po ng 1 Corinthians chapter 15, where, O death, is your victory? Where, O death, is your sting? Nasaan ang kapangyarihan ng kamatayan? Nasaan ang kamandag ng kamatayan? What was previously invincible, na hindi po pwedeng ma-conquer, what was previously invincible was conquered by Jesus Christ. Makapangyarihan ang kamatayan, hindi po ba? Walang makapigil dyan. Tayo, dahil tayo nagkasala, kasala ang tao, mamamatay yan. Yung power niya, no? But Jesus Christ conquered what was previously invincible. At dahil po ang Panginoon ay nanagumpay, then in this life and in the next, we will be victorious. Nothing is impossible with Him. Nagsasabi po yan sa ating buhay. Pwede nating i-apply yan, walang imposible sa Diyos. Amen. Kayang-kaya ng Diyos na tulungan tayo sa ating mga kalagayan at sitwasyon. He is a victorious God. Jesus is victorious. Yan ang sinasabi po ng resurrection. He is alive. Amen. Hallelujah. Nagsasabi po na ang pananampalataya natin, pangalawa, ay totoo. Hallelujah. Yung mga claims ng Panginoon, ano po, yung mga claims niya para sa kanya sarili, sinasabi niya, siya ay Diyos. Before Abraham was, I am. Ginagamit niya yung I am. 7 times ginamit po niya yan. I am the bread of life. I am the living water. I am the way, gate. I am the way, the truth, and the life. 7 po yan. I am. Kung hindi nag-resurrect ang Panginoon, ang kagaya ng binanggit po ni Paul na binasa natin kanina, your faith is futile. Walang kwenta ang pananampalataya. Walang kwenta ang pangangaral natin kung hindi nag-resurrect ang Panginoon. But the truth is, Jesus is resurrected and our faith is true.
Amen. Ang sabi po ng Panginoon kay Thomas, si Thomas sabi niya kasi, hanggat hindi ko siya nakikita, hanggat hindi ko siya nahahawakan, hanggat hindi ko nalalagay ang aking kamay dito sa kanyang mga sugat, sa kanyang mga kamay at dito sa kanyang tagiliran, hindi ako maniniwala. Ang sabi po ni Jesus Christ kay Thomas, stop doubting, but believe. Thomas, ka magduda. Anyang mikit lang. Stop doubting, but believe. John chapter 20, verse 27. Question, what are we to believe? Ano ang dapat na paniwalaan po na sinasabi ni Jesus kay Thomas? Stop doubting, but believe. What are we to believe? That Jesus is Lord. That Jesus is the Savior. That Jesus has resurrected from the dead. Amen. Sinil po the resurrection, sealed yung claim ni Jesus Christ. Sinil niya that ito ang totoo. Jesus is Lord. Jesus is the Savior. Amen. Stop doubting, but believe. Our faith is true. Marami po ang magsasabi na hindi totoo ang ating pananampalataya. Marami magsasabi, hindi totoo si Jesus Christ. Marami po niyan. Magre-refute sa atin. But let us firmly believe. Let us stop doubting, but believe. Believe in the Lordship of Jesus Christ. Believe that Jesus is the Savior. Believe that Jesus resurrected from the dead. Your faith is true. Amen. Ang pananampalataya natin ay nakapundasyon kay Jesus. Kaya sentro po sa atin, sentro sa ating pananampalataya ay si Jesus. Sa ating mga pagtitipon ng ninanasa natin ang presensya ni Jesus. Ang dinideklara natin sa church na ito, Jesus is the Savior. Jesus is Lord and Master. Yan po ang sinasabi. Ang sentro ay si Jesus. Kapag sentro si Jesus, that faith is true. It is founded in Christ who was resurrected from the dead. It is a victorious faith. It is a victorious faith. Bakit po? Because of Christ. Ang sabi, babalikan po yung 1 Corinthians 15:55, where, O death, is your victory? Where, O death, is your sting? Ang pag-asa po natin ay nakaangkla sa Panginoon. Ang pag-asa natin ay na kay Kristo. Ano po? Our hope in Christ is anchored on faith not only in this life but in the next. Tayo ay nakatingin, hindi lamang po dito, bagkus sa susunod po, even in the next life, we also hope for our own resurrection. Amen. Amen po ba? Na tayo ay makakasama tayo. Doon sa mga nakita na po ni John, doon po sa Revelation, na tayo ay kasama po doon, na hindi po flesh and blood, but a body that can last for all eternity. Babaguhin ng Panginoon ang mga katawang ito. Ang sabi po ni Paul, if only for this life we have hope in Christ, we are of all people most to be pitied. Kung ang pag-asa po natin kay Kristo ay dito lang, tayo na raw po ang pinakakawawa. Pero ang pag-asa natin ay hindi lamang po dito. Ang pag-asa natin ay doon pa, doon pa sa susunod, At hindi tayo dapat na
yung nakakaawa. We are not to be pitied because we have hope. We have hope in Jesus Christ. I have seen a film. Ano po? They are, I think, from Africa. Black sila. Alam po ninyo, mayroon pong grave. Shallow grave. Parang sapa. Nakahukay po. Ando sila. Bago po sila patayin, ay pinagpapapalo po sila. Palo. Siyempre, masakit na po yung tumatakbo sila, naramdaman po nila yung pain. And eventually, pinatay po silang lahat. We have the same faith as theirs. They believe in Jesus Christ. If their hope in Jesus Christ is only in this life, talagang kawawa po. Talagang kawawa tayo. Buti nga tayo, we are not persecuted for our faith here. But there are Christians, same faith as ours. Susunugin ng isang community. Sasaktan, papatayin. If only for this life we have hope in Christ, we are of all people most to be pitied. But our hope in Christ is not only in this life, but in the next also. Amen. And throughout the ministry of Jesus, in-encourage po niya ang mga tao na maniwala sa Kanya. In-encourage po niya, hinihikayat niya yung mga tao na sila ay maniwala sa Kanya sapagkat alam ng Panginoon na sa kaniyang pananampalataya ng mga tao sa Kanya, they will have hope. They will have hope. Ang punto po, Jesus has truly risen. And therefore, ang mga pangako po niya, ang mga claims niya, they are true and dependable. Pwede nating ilagay ang ating pagtitiwala kay Jesus. Totoo ang kanyang mga sinabi. Totoo ang kanyang claims. Ano po? Your faith in Him is true faith. Ano ang sinasabi po ng resurrection? Jesus is victorious. Our faith is true. And our labor in the Lord is not in vain. Pinawit po natin kanina, Jesus is alive. Hallelujah. Kung buhay ang Diyos at siya ang makapangyarihan sa lahat, kung buhay si Jesus, alam niya ang lahat. Ano po? Alam niya kung ano ang ating ginagawa para sa Kanya. Inahit po natin, because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, all fear is gone. It speaks of hope. Because I know He holds the future. Life is worth living. Life is worth living because He lives. Amen. Parating mayroong pag-asa. Kung minsan dumadaan po tayo doon sa mga di maintindihan po kasi ang buhay, kung minsan. Kung minsan nadi-discourage na lang tayo basta. Pero tayo po ay titingin doon sa meron tayong Diyos. Meron tayong Panginoong Jesus. Life is worth living because He lives.
ang mga pagpapagal po natin para sa Diyos, para sa Panginoong Hesus ay hindi po nawawala ng kabuluhan. Makikita po natin ang conclusion ng 1 Corinthians 15. It speaks of the resurrection. Sinasabi po niya ang mga, halimbawa po yung verse 55, nasaan ang yung tagumpay, kamatayan? Where, O death, is your victory? Where, O death, is your sting? Pero doon po sa conclusion, ang sabi ng 1 Corinthians 15:58, yung kanyang, kasi sabi niya, therefore, no? Basahin po natin. Therefore, my dear brothers and sisters, stand firm. Let nothing move you. Always give yourselves fully to the work of the Lord. Ang sinasabi po nito sa pagbibigay ng buhay natin para sa Diyos at para sa paglilingkod sa Diyos, hindi po nawawalan ng kabuluhan ang ating mga ginagawa, yung ating mga sacrifices. Yung labor, it speaks maybe of a sacrifice. It speaks of hard labor. But our hard labor in the Lord is not in vain. Because Jesus lives. Ang pananampalataya po natin, ang mga sakripisyo po natin, ang lahat po ng ginagawa natin para sa Kanya ay hindi po nakatago sa Kanyang mga mata, hindi po nawawalan ng kabuluhan ang ating mga pagpapagod para sa Panginoon. Alam po niyang ibalik yan. God will reward. He will reward us. Anong kailangan natin gawin? Ang sabi po ay, stand firm, let nothing move you. Let us serve the Lord well. Let us serve the resurrected Christ. Gusto natin na ang buhay natin ay maging makabuluhan at hindi masasayang ang ating buhay at pagpapagod dito. Always give yourselves fully to the work of the Lord. Ito po ay nagpapaalala sa atin. It's a potent and refreshing reminder that no matter how difficult or seemingly meaningless our work appears, it is meaningful for God because it brings Him glory. Kung minsan po na napakahirap, kung minsan naman parang feeling mo, parang walang kabuluhan, parang meaningless yung ating mga ginagawa. Kung minsan ay hindi tayo ma-appreciate, but if you are doing it for God, it is meaningful for Him. Dahil ito po ay nagbibigay ng glory sa Kanya. And for that reason, kapag tayo po ay gumagawa and it gives glory to God, it is not in vain. Amen. It is not in vain. Let us continue serving the Lord. What we do for Christ matters. At counted po yan sa heaven. Amen. He knows. He knows. Alam niya ang ginagawa po natin para sa Kanya. He is alive. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Ang resurrection po ay supernatural. Ibig sabihin, gawa po ng Diyos yan. Kilos ng Diyos.
It is the work of God. And God is still working today. Binanggit po kanina, the Spirit that resurrected Jesus Christ from the dead is the same Spirit that lives in our hearts. Hallelujah. He is at work in your life if we will just let Him work. Ano po? The resurrecting power of God still works in our lives. Hallelujah. Huwag po nating kakalimutan, Jesus is victorious. Huwag nating kakalimutan, ang faith po natin, ang pananampalataya natin, totoo, authentic. And that our labor in the Lord is not in vain. Ang sabi po ng 2 Timothy chapter 2 verse 11, if we died with Him, we will also live with Him. Hallelujah. Let's all stand. We will celebrate po yung resurrection. Hallelujah. Glory to God. Hallelujah. 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 The head that once was crowned with thorns is crowned with glory now. The Savior now to wash our feet. Now at His feet we bow. The one who wore our sin and shame, now robed in majesty. The radiance of perfect love now shines for all to see. We sing your name. Your name is victory. No praise will rise to Christ our King. Your name is victory. No praise will rise to Christ our King. Yeah. The fear that held us now gives way to Him who is our peace. His final wrath upon the cross is now alive and near. Your name is victory. No praise, oh praise will rise to Christ our King. Your name is victory. No praise will rise to Christ our King. By your Spirit, by your Spirit, I will rise from the ashes of defeat. The resurrected King is resurrecting me. In your name I come alive to declare your victory. The resurrected King is resurrecting me. By your Spirit I will rise from the ashes of
is resurrecting me. In your name I come alive to declare, resurrected King is resurrecting me. Yeah. Oh, the timber soldiers watched in vain, Hallelujah. was borrowed for 3 days. His body there would not remain. Our God has won. Our God has won the. Jesus. Our God has won the Glory, grave. your Our name. God has won the grave. Is your name? Your name is victory. No praise. Will rise to Christ our King. Oh, your name is victory. Our praise will rise to Christ our King. Your name is victory. Our praise will rise to Christ our King. Your name is victory. Lord, praise will rise to Christ our King. Lord, by your Spirit I will rise from the ashes of defeat. The resurrection, yes Lord, hallelujah, is resurrecting me. In your name I come alive to declare your victory. The resurrected King is resurrecting me. By your Spirit I will rise. It's all defeat. The resurrected King is resurrecting me. In your name I come alive to declare your victory. The resurrected King is a resurrected King. Is a resurrected King. Resurrected King is a resurrecting man. Hallelujah. Let us worship the Lord. Hallelujah. 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 Glory to your name. Hallelujah. 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 Salamat po, Panginoon. Ang aming Diyos, buhay, makapangyarihan, nabubuhay sa amin. Hallelujah. Salamat po. Salamat sa iyong tagumpay na binibigay sa amin. Salamat mananagumpay ang aming Panginoong Yesus. Hallelujah. Salamat, totoo ang aming mga pananampalataya. At patuloy na ipupundasyon namin ang aming pananampalataya sa aming Diyos at tagapagligtas, ang Panginoong Yesus. Nabuhay na maguli. He is risen from the dead. Salamat, ang aming paglilingkod ay hindi nawawalan ng kabuluhan. Salamat po. Salamat. Patuloy na kumilos ka, Panginoon, sa aming pong mga buhay. The Spirit that resurrected Jesus Christ, we pray that you continue to work in our lives
and in our hearts. Hallelujah. Salamat sa pag-asa na iyong ibinibigay sa amin. Mayroon kaming pag-asa sapagkat buhay ang aming Panginoon. Inihintay namin ang kanyang muling pagbabalik. Hallelujah. And that's our blessed hope. Salamat, mayroon kaming tagumpay, Panginoon, laban sa kung anuman yung pwedeng dumating sa aming mga buhay. Kasama ka namin. Salamat, mananagumpay kami laban sa kasalanan. Mananagumpay kami, Panginoon, sa kamatayan dahil Ikaw ang aming Diyos. Kung darating man, Panginoon, na kami ay mamamatay, Panginoon, muli kaming mabubuhay kagaya ng Panginoon. Salamat po. Patuloy, O Diyos, na kumilos ka, Panginoon, sa aming mga buhay. Patuloy nilalagay namin ang aming pananampalataya sa aming resurrected King. Hallelujah. Salamat po, O Diyos, sa kagalakan ng aming mga puso. Salamat sa pag-asa na iyong binibigay. Salamat sa tagumpay. Patuloy na kami ay sasamba at magpupuri. Patuloy na magagalang, Panginoon, sa iyong presensya. Lord, we honor you and we thank you, Lord God. Hallelujah. Glory to your name. Ang iyong mga anak, Panginoon, na narito ngayong umaga, pagpalain mo sila, maranasan ang biyaya ng Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Ama at ang pagkikiisa ng banal na Espiritu. Amen. Amen. God bless everyone. Amen. Hallelujah.